nagbanggaan ang mga barko ng Chinese at Philippine Coast Guard sa dagat malapit sa vicinity ng Sabina Shoal na napinsala ng hindi bababa sa dalawang barko ng Pilipinas sa isang engkwentrong noong unang bahagi ng Lunes malapit sa isang plus point sa kanilang mga nakakalarmang pagharap sa pinagtatalunang Spratly Island sa West Philippine Sea. Parehong sinisisi ng dalawang bansa ang insidente ng banggaan malapit sa Sabina Shoal, isang pinagtatulo ng atol sa Spratly Island, kung saan ang magkakapatong na claim ay ginagawa rin ng Vietnam at Taiwan. Walang mga ulat ng mga pinsala sa barko ng komunistang bansa na China, pero nilusutan ito ng barko ng Philippine Coast Guard sa kabila ng mga natamong pagkasira nito sa bandang gilid at hulirang parte ng dalawang barko ng PCG. Inakusahan ng Coast Guard ng China ang Pilipinas na sadyang ibinagsak ang isa sa mga barko nito sa isang barko nila. Ito'y base na rin sa kanilang version ng video na pinakakalat na sa ngayon sa bansang China at maging ng kanilang mga internet trolls sa buong mundo. Dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang pumasok sa tubig malapit sa shoal. Hindi pinansin ang babala ng Chinese Coast Guard at sinadyang bumangga sa isa sa mga barko ng China sa oras na 3:24 AM. Sinabi ng isang tagapagsalita sa isang payagan sa website ng Chinese Coast Guard. Sabi ng kanilang tagapagsalita na si Gan Yu, "The Philippine side is entirely responsible for the collision. We warn the Philippine side to immediately stop its encroachment and provocation, otherwise it will bear all the consequences arising from that." Si Jonathan Malaya, isang Assistant Director General ng National Security Council ng Gobyerno ng Pilipinas, ay inukusahan ang Chinese Coast Guard ng disinformation para sa pagsasabing binangga ng Philippine Coast Guard ang mga barko nila, samantalang mayroong version ng mga video ang Pilipinas na nagpapakita ng iba't ibang anggulo kung saan barko mismo ng China ang nagbangga sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Ang video at mga litrato, kabilang ang mga kuha ng mga news reporter ng isang US TV network na nakasakay sa isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard, ay nagpakita na ang mga barko ng China ang naging sanhi ng pinakabagong banggaan sa dagat, kung saan kitang-kita naman ang mga sira sa dalawang barko ng Pilipinas at very obvious na ang bow ng barko ng China ang sadyang bumangga dahil may dala-dala itong mga big iron fence sa harap ng mga barko nila na ang pangunahing layunin ay para sa pangbabangga ng mga barko na gusto nilang ibuli kung sakasakali. Ito'y sinabi ni Malaya sa isang news forum na ginanap sa Maynila. Sinabi ng Pambansang Task Force ng Pilipinas sa West Philippine Sea na dalawang barko ng Coast Guard, ang BRP Bagakay at BRP Cape Inganyo, ay nakatagpo ng labag sa batas at agresibong mga maniobra mula sa mga barko ng Chinese Coast Guard habang patungo sa mga isla ng Patag at Lawak Island na inakupahan ng mga puwersang Pilipino sa pinagtatalunang rehiyon sa West Philippine Sea. Ang mga mapanganib na maniobra na ito ay nagresulta sa mga banggaan na nagdulot ng binsala sa estruktura sa parehong mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Sinabi ng task force na ang banggaan ng BRP Cape Inganyo at ng isa sa mga barko ng China ay lumika ng butas sa dik ng barko ng Pilipinas na may diameter na higit kumulang 5 pulgada o 12.7 na sentimetro. Makalipas ang higit kumulang 16 na minuto, ang isa pang barko ng Pilipinas, ang BRP Bagakay, ay binangga ng magkaibang Chinese Coast Guard na humantong din sa pagkasira ng instruktura nito. Ito'y ayon sa Task Force on West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard sa nasabing news forum sa Manila, "This is the biggest structural damage we have incurred as a result of the dangerous maneuvers carried out by the Chinese Coast Guard. The Philippine Coast Guard stands firm in its responsibility to ensure the safety and security of our maritime domain while addressing any threats to our national interest." Idinagdag ni Gan na inaangkin ng China ang hindi mapag-aalinlangan na soberanya sa Spratly Islands na kilala sa China bilang Nansha Islands, kabilang ang Sabina Shoal na at mga katabing isla at atol sa nasabing lugar sa West Philippine Sea. Ang Chinese na pangalan para sa Sabina Shoal ay Shanbian Reef.
Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi niya na ang mga barko ng Pilipinas na nakatalikod sa Sabina Shoal ay pumasok sa tubig malapit sa pinagtatalunang Sikan Tomas Shoal na hindi pinansin ang mga babala ng Chinese Coast Guard. Saad niya, the Chinese Coast Guard took control measures against the Philippine ship in accordance with law and regulation. Ang Sabina Shoal na nasa 140 kilometers o 87 miles ang lapit sa kanlurang isla ng Pilipinas sa lalawigan ng Palawan ay naging isang bagong plus point sa mga alitan sa teritoryo sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Idineploy ng Philippine Coast Guard ang isa sa mga pangunahing patrol ship nito, ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal noong April matapos matuklasan ng mga Pilipino scientists ang mga nakalubog na tambak ng mga durog na corals sa mababaw nito na nagdulot ng mga hinala na maaaring naghahanda na ang China na magtayo ng estruktura sa nasabing atol. Ang Chinese Coast Guard kalaunan ay nag-deploy ng isang barko sa Sabina sa isang bagong territorial face-off. Nakatayo ang Sabina malapit sa Philippine-occupied Sikan Tomas Shoal na naging pinangyarihan ng lalong nakakaalarmang mga konfrontasyon sa pagitan ng mga barko ng China at Philippine Coast Guard at mga kasamang sasakyang pandagat mula pa noong nakaraang taon. At kung matatandaan, nagkasundo na ang China at Pilipinas noong nakaraang buwan upang maiwasan ang karagdagang mga konfrontasyon ng magatid ang Pilipinas ng mga bagong pangkat ng mga tauhan kasama ang mga pagkain at iba pang supply sa teritorial na outpost ng Maynila sa Sikan Tomas Shoal na may higpit na binabantayan ng Chinese Coast Guard at mga Navy nito at mga pinaghinalaang mga militia ship ng komunistang bansa na China. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nagatid ng pagkain at mga tauhan sa Sikan Tomas Shoal isang linggo pagkatapos maabot ang deal at walang naiulat na insidente na nagbunsod ng pag-asa na ang tensyon sa Shoal ay tuluyan ng mawawala dito. Ang dagdag pa na payag ni Malaya, we are of course disappointed again despite this preliminary understanding which we hope was the first page in a new chapter between the Philippines and People's Republic of China relations. We have another incident. Pero sa kabila na nangyari at masasabi nating naging matagumpay ang China sa pagsira ng mga barko ng Philippine Coast Guard, hindi ito batayan para mapanatili nila ang kanilang katapatan sa kanilang gobyerno bilang isang komunistang bansa. Ayon sa isang payagan, sa China, ang isang grupo o individual ay posibleng matatanggal sa kanyang trabaho at magiging dahilan nito para ipitin ang kanilang mga pamilya. Posible raw na mangyari ito sa kapitan at crew ng Chinese Coast Guard na may tail number CCGB 3104 kung saan isa sa mga pinaghinalang barko na sumira sa BRP Cape Inganyo ay mawawalan ng trabaho at maparusahan ng kanilang gobyerno para hindi na nagawa ng mga ito ang kanilang misyon na pigilan ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa mga nangyari noon kung saan hindi nagtatagumpay ang ilan sa mga pangaharang ng China sa mga barko ng Pilipinas, marami na raw sa mga tauhan nito ang nakaranas mga parusa at panggigipit sa kanilang gobyerno, kaya ilan sa mga ito ay umaalis na lamang sa bansang China upang pumunta sa ibang lugar o bansa o kaya piliin na lamang na manahimik sa kabila ng pagbibigay ng parusa sa kanilang mga pamilya. Ang China ay naging salungat sa maraming iba pang mga bansa sa Asia Pacific sa loob ng maraming taon dahil sa malapak nitong pag-angkin sa maritime domain, kabilang ang halos lahat ng South China Sea, isang estratehiko at mayaman sa mapagkukunan na daanan ng tubig sa paligid kung saan ang Beijing ay gumuhit ng 10-dash line sa opisyal na mapa upang ilarawan kung ano ang sinasabi nitong teritoryo. Ang Beijing ay nasa gitna ng napakalaking pagpapalawak ng militar at lalong naging mapanindigan sa paghabol sa mga pag-aangkin nito na nagdulot ng mas madalas na direktang mga konfrontasyon lalo na sa Pilipinas, bagamat sangkot din ito sa matagal na mga alitan sa teritoryo sa Vietnam, Taiwan, Malaysia at Brunei. Ang desisyon ng arbitrasyon noong 2016 ng isang tribunal ng United Nations ay nagpawalang bisa sa mga paghahabol ng Beijing sa South China Sea. Ngunit hindi lumahok ang China sa mga paglilitis at tinanggihan ang desisyon. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.